Kumusta mga katropa? Matapos ang mga naging laban kanina at sa halos dalawa o isang laro na nga lang ang natitira sa karamihan ng mga kupunan ay kumpirmado na nga ang mga nakapasok sa playoffs at sa play-in tournament. Pero kung sino ang maglalaban-laban sa first round ay malalaman pa natin yan sa mga magiging resulta ng mga natitira nilang mga laban. Para sa East ay nasungkit na nga ng Miami Heat ang unang pwesto. Sinundan naman sila ng Milwaukee Bucks na may isang panalo na lamang mula sa nasa pangatlong pwesto na Boston Celtics. Ngunit ang Celtics naman ay lamang lang ng kalahating panalo sa Philadelphia 76ers na nasa pang-apat. At ganon din ang Sixers na nasa pang-5 naman na Toronto Raptors. Ang Chicago Bulls naman ay sigurado na para sa pang-6 na pwesto. Para naman sa play-in sa East, matapos na manalo ang Brooklyn Nets kanina sa Cleveland Cavaliers ay sila na nga ang may hawak sa ngayon ng home court advantage at naagaw ang pang-7 pwesto laban sa Cleveland Cavaliers na nasa pang-8 pwesto na ngayon. Samantala, kahit natalo ang Atlanta Hawks kanina sa Miami Heat ay nanatili pa rin ito sa pang-9 na pwesto. Kahit patabla sila ng Charlotte Hornets sa 42 wins at 39 losses dahil sila nga ang may hawak ng tiebreaker sa pagitan nila. Maliban sa Miami Heat na sigurado na sa unang pwesto ay hindi pa rin malinaw kung sino ang maglalaban-laban sa first round dahil nga dikit lang ang agwat ng bawat koponan dito sa East. At para naman sa West, ang mga sigurado na sa playoffs, syempre ang namamayagpag na Phoenix Suns. Sila lang naman ang may hawak ng best record ng liga na may 64 wins at 17 losses sa ngayon. Sinusundan naman sila ng Grizzlies Memphis na may 55 wins at 25 losses. Ang dalawang koponang ito ay malayo na nga ang agwat sa pangatlong pwesto na hawak pa rin ngayon ng Golden State Warriors at ang nasa pang-4 na pwesto na Dallas Mavericks na kalahating laro lang ang lamang sa isa't isa. Kung sakaling manalo ang Dallas Mavericks sa huling laban nito kontra sa San Antonio Spurs ay kailangan nga na manalo ng Warriors sa huling 2 laban nito para masecure ang pangatlong pwesto. Crucial din ang huling laban na natitira para sa Utah Jazz at Denver Nuggets dahil tabla sila sa 48 wins at 33 losses na kung saan ay hawak ng Jazz ang tiebreaker sa pagitan nila ng Denver Nuggets. Kung matalo nga ang Jazz sa huli nitong laban at manalo naman ang Denver Nuggets ay papasok sa ikalimang pwesto ang Denver. Pero sakaling manalo sila pareho ay mananatili sila sa kanilang mga pwesto sa ngayon. Para sa play-in naman, ang New Orleans Pelicans na nasa pang-8 pwesto at San Antonio Spurs na nasa pang-10 na lang ang nag-aagawan para sa home court advantage. Parehong may 2 natitirang laban na lang ang 2 koponang ito at kailangan na maipanalo ng Pelicans ang 2 nitong natitirang laban kung nais nila na makuha ang home court advantage sa play-in laban sa Spurs dahil ang Spurs ang may hawak ng tiebreaker sa pagitan nila. Importante nga sa bawat kupunan ang ranking nila. Ito nga ay upang ma-secure at least ang home court advantage nila sa first round. Kaya naman sa mga nakapasok na sa playoffs ay congratulations at para naman sa iba ay bawi na lang po tayo next year. At hanggang dito na lang muna ang ating mga NBA balita. Sa mga katropa natin dyan na bago pa lang sa ating channel ay huwag po nating kalimutan na mag-like at mag-subscribe para sa more NBA update. Maraming salamat po.